Yes, hello po. Good evening everyone. Pastor, naku, naka-off yung ating switch. Baka pumatay yung ating laptop. Ayun po, Pastor, paki-on. Naka-on na ba? Yan, good evening sa inyo. Welcome po sa ating Limitless Night. Pastor, kamusta naman po kayo ngayong gabi? Hello po. Okay naman po. Sabihan nyo. Hello po. Magandang gabi po sa lahat ng sumusubaybay. Yes, good ng evening sa ating inyo. Limitless God Church. Yes, Limitless come on. Night. Limitless Night. Yeah, and soon masasamahan tayo ng ibang mga young adults, no? Sana sila naman mga young pro ang mga magpo-podcast in the future. So Pastor, baka pwede mo naman ipag-pray mo ng ating mga kasama sa online. Nanonood po ngayon. Marami po, sila Ate Aileen, sila Ate Janice, Ate Pastora Julie, si Ate Burns, si Ate Angela Lopez also watching. Hello po sa inyo. Good evening. And yung sa mga hindi ko pa nakakita na I pray marami po makasama tonight. Magandang ating discussion. Very relevant kayo with today's economy and situation po ng mga tao. Sige, Pastor, pwede niyo po sila muna ipag-pray. Sige. Hallelujah, Lord. We honor you, God. We lift your name on high. Kahit pangunahin niyo po ang bawat pumapasok sa gawain na ito na makapakinig ng mensahe. Lord, sa aming pagka-podcast sa Pastor Ella, pangunahin niyo po kayong banal na Espiritu, give us anointing that comes from you. Sa mga word na ito na aming pabahagi sa kanila, Lord, ay maging pagkapala sa bawat isa. Yes. Pangunahin niyo po kami, Lord. Limitless God Church, ay ikaw po mag-glorify ito sa gawain ng Limitless Night Podcast. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Yeah, welcome sa mga kasama namin sa iba't ibang churches. So ito po ang podcast natin, open to all naman, hindi lang po sa mga taga Limitless God Church. So we are a church here in Antipolo City. Yeah. So opening po namin ang aming grand opening sa Sunday na po, yung aming talagang grand launching sa Sunday 10 a.m. So kung libre po kayo, naghahanap kayo ng church, or if you know people looking for a church, praying for a church, go ahead. Join us this coming Sunday, 10 a.m. na po. Yes. And ang topic natin for tonight's podcast is, ang pagkukwentahan namin ni Pastor Ray, financial burdens to financial blessings. Yes. Yan, no? Ang hirap, Pastor, minsan ng pag pinag-uusapan ng finances. Very sensitive matter yan, no? Pero it's so, talagang, real talk talaga. Talagang the struggle is real. Yeah. In fact, sa mga deliverance natin, Pastor Ray, it's one of the more common struggles sa mga tao. And sa mga prayer requests, pansinin mo, Pastor, dalawa usually, health saka finances. Wealth, health. Health saka wealth. Kaya pala health is wealth. Yun. So, yeah, so yun yung mga natin, kadalasan. Request, Lord. Pastor, prayer request, finances, and healing. Madalas yan, no? Yan lagi. No? Yeah. So, yung dalawang yan. Totoo. And minsan naman, hindi rin sa mahihirap lang or nahihirapan sa money. Minsan, mayaman naman, pero suddenly, nag-meltdown yung business, or suddenly, parang may humaharang or mahadlang sa blessings. No? Kung sa spiritual aspect naman, talaga may tagaharang talaga eh. Totoo. Nasa Ephesians 6:12, our struggles not against flesh and blood, against spiritual forces of evil na nasa heavenly realm. Tapos yung mga spiritual blessing natin, sabi sa Ephesians 1:3 naman, located in the heavenly realm din. Totoo. So kung may blessing dyan, meron din naghahadlang ng blessing natin. Kaya we should learn to wage warfare prayer. Yeah, hello sa mga nanonood. Si Ate Princess K. Hello, good evening to you. And my sister-in-law is also here, si Jazz, watching tonight. Jazz. Hi, Jazz. Hi to the whole family. Yan. So, syempre parang halos lahat naman siguro, Pastor, it's part of life na minsan dadaan ka sa season na marami kang utang. Yes. May mga fear. Sino ba dito walang utang? Lahat naman tayo, mayroong karamihan. Halos lahat. Pati mga negosyante, Pastor, no? May mga nakakausap tayo. So, in fact, sa mga ibang negosyante, need nila mag-loan or mag-file ng loan para pang-kapital, no? Puhunan nila. Yeah. So, talagang dumadaan dyan. Tapos, kaakibat din ng financial struggles, may fear, no? Nakakatakot minsan. Yes. Yan, ano pala, kasama rin yan, binanbi natin yung pala si Kay. Hello to Ate Kay and also to Ate Mindy. Hello, Ate Mindy. Pastor, na-experience ko na yan, yung sobrang nakakatakot. Lalo na po single mom ako nung nandito pa po yung aking mga anak sa poder ko.
Grabe po, the struggle is real sa fear. Pag Oo. nandiyan na po, dumating na sabay-sabay tuition fee, bills, and all these other things. And then single mom ka pa. Kumbaga, on top of it, diba, parang on top of the needs ng mga anak mo, lalo na yung dalawa pa po silang nag-aaral. But I'm also thankful na si Lord, I really talked this with the Lord. Kinausap ko si Lord about this. And talagang, I'm so thankful naman na yung mga fathers po nila, talaga naman, hindi inallow din ni Lord na, talaga na good providers din naman sila. Praise God. So, yan. Tapos, so, minsan hindi yung abundance po, to some, pinanganak silang mayaman sila, di ba? But to some, may struggle eh. Kaya hindi nila, ramdam minsan. Lalo yung mga lumaki sa malaking pamilya, mayamang pamilya, ganyan. Totoo, no? Pero, yung iba naman, hindi man financially, okay sila, pero wala naman silang peace. Empty naman sila, hindi sila makontento, no? Shopaholic, parang kailangan nila mag-shopping na mag-shopping. Shopaholic. Yeah. Alam niyo, Pastor, nung dati po, ang brother ko po, na open book naman po yung story ng kapatid ko, yung brother ko next to me, si Clint, nagkaroon po siya ng drug addiction. Pinasok po namin siya sa isang private rehabilitation center sa Pasig, no? Alam niyo po, marami naka-confine po sa rehab ng mga shopaholics. I was so surprised na akala ko dati ang isang rehab, puro drug addicts lang. Pero there were some families na pinapasok nila ang kanilang mga families dahil enslaved sila sa shopping. And it ruins the family budget. It ruins the family dynamics na pag gano'n, no? And talagang hindi mapigilan. Siguro lalo na ngayon dahil online na lang ngayon, no? Labasan ng mga online shopaholics, di ba? Hello to Kuya Milky! Thank you for joining. Yan, so the struggle is real pagdating sa money, no? And kanina lang may mga deliverance tayo. Medyo ganun din ang kanilang mga pinagdadaanan. Mahirap din, Pastor, yung struggle sa stewardship, no? Paano mo i-manage yung finances na binibless sa'yo ni Lord. Hindi siya in fact, parang skill nga siya, no? Yung handling your finances, it's somehow skill siya. May iba taong galing nila. Galing sila mag-manage, mag-budget, ganyan. Pera, manage. Yeah. No? Tapos, syempre, yung importante sa lahat pag may financial blessings, yung legacy din, no? Yung inheritance na mapapamana natin sa susunod na henerasyon. Yun. Yeah, so stay lang po kayo habang magkakwentuhan po tayo. Unang-una po natin pag-uusapan ay ang iba't ibang klaseng financial burdens. And alam ko na halos lahat naman tayo siguro, kahit isa dito, ay naranasan na natin. Unang-una, Pastor, na klase ng financial burden is debt overload. Grabe, no? Yung talagang ang daming utang, kaliwat kanan, tas living from paycheck to paycheck. At may tinatawag palang chronic loans. Pag sinabi mong chronic loans, parang hindi na naubos yung utang, no? Parang chronic, parang sakit na siya, na tuloy-tuloy, ang hirap ma-resolve. Yan, sinasabi ko, Pastor, yung Yan. So, sino rito ang nakaranas na gano'n na merong debt overload, no? And isa ito sa pinakatakot na takot ako, Pastor. I think inaabutan mo naman yon na there was a time, ako po yung na-hospital, tapos kinailangan kong mag-loan actually may HMO naman at that time, pero biglang may kailangan pang bayaran sa ospital. So I had to file a loan kasi I wasn't prepared for that. Tapos before I know it, kasi parang yun yung time, Pastor, na nag-full-time na ako magpastor. Tapos nung nag-full-time na ako magpastor, parang nagsarahan yung doors sa lahat, sa secular, no? Sa mga works sa labas. So, biglang I found myself na trapped ako sa mga loans, no? Parang mga debts, ang dami pala na hindi ko na alam paano ako makakalaya. Ganyan, no? And talagang what saved me from that, talagang grabe yung trust, yung faith, yung prayers, no? Kay Lord. And syempre, napasok din dyan yung miracles ni Lord minsan sa finances natin. May ibang mga struggle din na job-related. Halimbawa, nawala ng trabaho. Yun. No? Nawalan ng underemployed. Nawalan ng sweldo, nawalan ng trabaho. Pwede rin unemployed. Meron ding underemployed na yung trabaho niya parang hindi sufficient sa kanyang sa kanyang pangailangan.
yung skills niya. Halimbawa, nakatapos naman siya for a white collar job, kasi lang walang or napasukan na wala trabaho. mapasukan, o sige, ito na lang. O, ganun na lang, no? Diba, karamihan gano'n, nagtatrabaho sila sa na hindi naman fit doon sa kanila na pagtapos o natapos sa pag-aaral. Oo, hindi kaya tuloy, yung kinikita nila, kulang, hindi sapat sa family. Meron din, ang nagiging financial burden is medical bills. Grabe po yan, Pag no? na-hospital. Pag may na-hospital, yun yung nangyari po, na minsan, pag may na-hospital talaga, madadamay po yung ibang budget na dapat nakalaan yan sa iba, pero dahil magkakasakit ka, magagamit mo yung budget. Totoo. At nagiging burden pa yung family dahil may sakit ka na, may sakit pa yung bulsa, di ba? So, Yun. yan. Ako Yeah. lagi nun na bata pa ako, lagi ako nasa ospital. Totoo, no? Buti na lang, may lola. Yeah. May lola na nasa Amerika na yun ang tumutulong sa akin. Totoo. And then, yung kaibigan ni daddy, Actually, maganda nga naman sana kung may HMO ka, kung may family ka Kulang, na HMO. kaya, no? Ikaw po, may family ka naman at that time. Pero may mga ibang tao, pastor, walang-wala talaga sila. Tapos, may mga iba po na may mga kilala ako na may HMO sila, pero pag lumagpas po sa HMO, kailangan nilang bayaran yung susobra. At minsan po, kailangan nilang maggawa ng promissory note sa ospital. Kaya pag sa mga sa mga masa, pipila ka pa sa government hospital na lang, no? Sa tawag doon, sa social welfare. Yeah, true, doon, true. Kagaya ginagawa ng daddy ko noon. Hi, Simon! Nasa public hospital lang ako, yan. Kailangan pumila sa social welfare para magbayaran. Totoo. May walang pera. Right, Kasi naman, pipila doon sa PCSO. Oo. No? Para makakuha ng budget para pang ospital. Yeah. Kasi lang, minsan, wala. Kasi nga, kulang. Minsan, kulang. Oo. Grabe, no? Lalo na pag malubha ang sakit. Kulang na kulang. Alas minsan sa, yung PhilHealth. Kung ano makukuha sa PhilHealth. Totoo. Depende yun sa hulog mo. Depende kung hulog mo. Yeah. Tapos yung iba naman, business failure. Sa negosyo nila, nag-scam sila. Yun, or na-swindle. Kaya bankruptcy. No, may na-pray tayo before, nagkaroon siya ng bankruptcy, no? Na ganun din, kaliwat kanan ng utang, tapos may bankruptcy. Tapos pinapakagana na lang yung negosyo niya para sa mga staff niya. Para hindi sila mawala ng work. Ang hirap nun. Nagtatrabaho na lang siya para sa staff niya. Para sa staff niya, hindi mawala ng work ang staff niya. Pero sabi ko nga, kung ba't kayo nag-business kung wala naman nang pumapasok na income, hindi dapat na yan. Totoo. Walang wisdom pag ganun. Para alam magpapagod. Gagamitan mo rin talaga ng wisdom, pastor. Yeah. Kaya pala si Solomon, di ba? Sobrang yaman niya. But what he asked from the Lord, dalawang bagay, wisdom at discernment. Kasi pag kahit na gano'n ka kayaman, pag wala ka nitong dalawang to, mauubos, hindi mo alam paano mo i-handle, no? Meron pa lack of financial knowledge, no? At saka, know-how. Yung mga know-how, no? Minsan kahit anong attend dati ng mga kung ano-ano. Kagaya ko, matend ako dati ng mag-ano ako sa stock market. Paano ba nang tumatakbo yan? Para ma-educate ka. Bayad pa ako 7,000 noon. Tapos, wala naman nag-gano sa akin. Yeah. First time ko doon, hindi ko alam paano gagawin. Sabi, kailangan daw tumawag, kontakin yung co-financial. Hindi ko naman alam yun paano yun. Hindi porket pang mag-invest ka, akala ng iba, okay ka na kaagad. Akala ko meron mag-orient sa amin, mag-equip, kung paano gagawin. But sayang lang, binayad ko 7,000. Yeah, hello to Ate Jade, Dabasame. So, buti nga 7K lang, pastor, yung iba, di ba yung kaninang nakausap natin ay nag-invest sa agriculture. At doon daw 100,000 ang minimum. Saka million-million yun. Million ang kanya. Pag-alagaan ka ng kambing, mga chicken, piggery, mga pig. Totoo. Tapos biglang walang nakukuha. Totoo. Diba, ang dami po yan. And I think basic naman talaga. Yeah, hi, blessed evening to you, Simon. Hello, and limitless Simon. love to all, yeah. So, yeah, so many things, so many struggles and challenges. And yung iba pa nagkakaroon pa, pastor, ng legal issues, no? Talagang grabe, no? Pag may legal issues, talagang ang daming palabas na pera. Itong legal issue ko, dalawa . Yeah. Sa bahay, Dalawa,
Tapos, gumastos din ako ng napakalaki doon. Tapos, yung sa aking estado. No? Yeah. Minsan pag adulting Oo, din, pang-adulting. pang adulting marami biglang Dami mga kaso, marami kasong hindi naman po kailangan. criminal case. Hindi naman, criminal oo. case. Yeah. So yun. So anong, based sa mga napagkwentuhan namin, Pastor Ray, gusto namin tanungin kayong mga viewers, alin dito yung pinaka nakaka-relate kayo? Ikaw, Pastor, dito sa mga to, Sa legal ako, sa legal. sa legal, no? Legal ang pinaka Dahil sa'yo. nagbabayad ako sa lawyer ko no? Every Yeah. hearing, may 16,000. Oo. Ang tanong, saan kumukuha si Pastor Ian? Ganon. Kay Mm. Lord lang talaga ako maasa. Amen. At may mga tao rin tumutulong na ginagamit din ni Lord to help me. Yeah, true. Hindi lang naman sa term ng finances, pati sa prayer. Siyempre, napakalaga yun. Sa prayer para matapos na yung aking itong kasong ito. Yes. And hoping, this year. Yeah, amen. I rebuke Thank you, any Lord. curse na ina-utter sa'yo. Kasi may mga nag-a-utter ng curse Hindi natutuwa sa estado ng pastor Yeah, so kayo naman po sa mga nanonood, ano po ang pinaka-relatable sa inyo dito sa amin na pagkwentuhan? What can we pray for sa inyo na you are undergoing right now financially? So ito yung mga, ano ba nangyayari? Ba't may mga ganito? So unang-una, minsan kasi generational curse po. Yes. At saka may poverty mindset. Minsan may generational curse of poverty and lack na dumadali sa family line. Kaya minsan kahit anong pursige mo, kahit anong pang natapos mo, kahit anong pang gawin mo, tumambling ka at tumihaya at lahat, wala talaga nauubos lahat. Parang butas ang parang butas yung bag mo or wallet mo, no? Lagi na lang nauubos agad. Dapat meron tayong kingdom mindset. Yeah, di ba? Pag sinabing kingdom mindset, sumusunod ka sa pinag-utos ni Lord para yung blessing ni Lord dumalo Simpleng pagta-tithes and offering, yan, napakahalaga dapat mamaya pagkukwentuhan natin more yan, di ba? Yeah, and sabi dito ni Pastor Julie, meron naman po akong kilala, baon sa loan. Pero di ginagamit sa business. Ang nilo-loan, gusto niyang makawala sa loan. So parang loan, yun yung chronic loan, Pastor Julie na, para makawala ka sa isang loan, maglo-loan ka na naman. Ang tawag dyan po ng mga bangko ay debt consolidation. Kumbaga, kino-consolidate mo yung mga utang mo, maglo-loan ka na naman ng isa pa, parang ganyan, Kumbaga, parang ganito yan. Halimbawa, 4 ang utang. Yeah. Maglo-loan ng mahal, malaki, para yung 4 na yun, mabawasan. Yes. Para maging at least, maging 1 o 2 na lang ang babayaran niya. Kaya naman naglo-loan yung iba. Yeah. Iba naman naglo-loan para magkaroon ng kapital. Para pag nagkaroon ng kapital at sa negosyo niya, kita doon, ibabayad na niya doon sa loan. Oo, kaya loan upon loan. Gusto niyang makawala sa loan, pero di niya mapigilan at palagi siyang inaaway ng pinagkakautangan, na enslaved na siya sa pagkakautang, palungkot di pa din siya natututo. Sabi ni Pastor Julie, talaga daw true daw yung generational curse. Yan daw ang napansin niya sa kakilala niya. So, yung iba naman po, Pastor, it doesn't, minsan nasa mindset din, yung poverty mindset. Minsan mayaman ka naman in the natural, pero yung mindset mo, yun yung sinasabi na iba, maling pagtitipid. Kasi parang yung mindset mo, pag mahirap ba, na parang hindi kayo abundant mindset, na parang lahat ay very, parang hindi ka generous, kumbaga ba'y talagang parang maling kuripot. Parang madamot, kuripot, parang ganyan. Ito lagi turo ng daddy ko wag ko daw titipirin yung convenience. Convenience, yan. Halimbawa, pag mahirap ang mindset, pag ang mindset mo ay poverty, mag-jeep na lang ako. Ang init-init. Pero sa totoo, marami ka naman meron ka naman pang Grab. Or pang taxi. Or pang taxi or yung usap-usap in-drive. Yung iba minsan yun na talaga yung budget kasi nila. Pero minsan naman, palmawa, talagang may kaya mo naman ang budget mo, pero minsan, saka paminsan lang naman, Minsan, nasanay lang kumain na lang sa isang restaurant. Sa turo-turo. Yan. Sa mga karinderya. Jollibee. Pero sa totoo, kaya naman na niya. Kahit paano, doon naman tayo kumain sa experience naman niya. So yeah, actually pwede nga rin siyang extreme, katulad doon na pagkwentuhan natin kanina doon sa nakausap natin
pwede ka naman na, sanay ka naman sa yaman, so sanay ka sa kumakain naman sa no? Medyo relate ako dyan. Sanay sa lagi na lang, di ba? Yun. Yun. So anyway, Spirit of Mammon. Ako, ito yung love of money. Oo, fear. Hindi lang siya money, pero yung love of money talaga, na parang napag-pray natin one time na mas above Jesus daw, mas mahal niya yung pera kaysa kay Jesus. Nga, diba? nakakalungkot yung Yeah, may ganun marinig ngayon. actually maraming ganun, Pastor, no? Sometimes they just don't say it, but we see it, no? Sa lifestyle pa lang nila. Kasi daw, nakikita nila yung pera, pero si Jesus naman nila nakikita. Oo, tangible. Oo nga. Yeah. Tayo kasi pag kay Jesus, faith tayo. Maniwala ka muna, and then miracle will take place. Yeah. So, yung iba naman, kasama rin sa spirit of mammon, yung greed, yung napaka-greedy mo sa pera. Mayaman ka na nga, gusto mo pa ng more, no? Okay naman yon to desire for that, pero yung inalagay mo nga above pa kay Lord, yung pera, Diyos naman ang pera, yun lang. Tapos maging magkaroon ng slavery, mahirap pag slavery sa enslaved na. Lalo kung na-involve pati ka gambling. Involved ka sa yung gambling ngayon sa internet. Dami-dami. Yeah, true. Oo, marami ngayon na nalululong. Sabi tinanggal na, pero mas dumami pa. Yeah. Actually, Pastor, ayan si Ate Jade, sabi niya based daw sa experience niya, bilang may negosyo po kaming prutasan, hindi po lumalago ang business namin kapag nanggaling sa utang. Wow, maganda tong observation mo. Wow. Lalo kami nababaon sa utang kapag galing sa utang ang pinagpuhunan namin. Kaya pinagsisikapan ko talaga namin na umiwas sa utang. Maganda yung observation niya. Yes. Kasi sa Bible, di ba? What you sow, you reap. So, kung sinusow mo utang nga, pagpuhunan, magiging talaga. Oo. Parang Ate Jade, nang naalala ko dyan, yung mga ibang kinakasal, may sinasabi sila, pag ikasal ka, mag-loan ka na lang. Total, marami naman magbe-bless. Tapos sinasabi ng ibang kinakasal, ayaw nilang magpakasal. Simulan ng kanilang marriage with utang. Yes. You're starting on the wrong footing. Parang ganyan, no? So parang ganyan yung kinukwento ni Ate Jade na pag sinimulan mo ang negosyo with utang, hindi ka nagsisimula ng tama. Pero hindi ko naman sinasabi sa lahat. Observation lang ito ni Ate Jade bilang negosyante, no? Yeah. Pero mas maganda kung meron kaming kaibigan, si Kuya Benji, someday makapagturo siya sa Limitless God Church. Sa family ito. Mga negosyante. Paano mag-utap ng negosyo. Business, oo. At doctorate pa siya dyan. Doctorate Hello to Ate Des. Kumusta po kay Ate Des? Yeah, so bukod dyan, ano pa ba ang nandito na po tayo sa mga nangyayari, di ba? Ano ba talaga nangyayari ngayon sa finances? O kaya kapag nananakawan, yan. Yeah. Ang dami na ngayon nakawan, no? Oo. Kahit dito sa lugar namin, sa Antipolo, grabe, no? Makikita niyo sa mga social media. Yeah. Daw Antipolo parang pag sinabi Antipolo, taga saan ka? Antipolo, ikaw, taga saan ka? Tondo. Ay, Antipolo pa ito, huwag na. Dito tayo. Para may magiging markado na minsan ang lugar namin. Dahil nga nalalaman sa mga patayan, road rage, ganyan, diba? So minsan kasi, kumbaga siguro sinasabi ni Pastor, may territorial spirit minsan sa isang lugar. Katulad pag pumunta ka sa Las Vegas, syempre may spirit of gambling dyan. So sa Macau, nakapunta na tayo, Pastor, sa Macau. Grabe, syempre, sa Macau, grabe, kaliwat kanan. Lugar ng gambling talaga yon. So malamang may spirit of gambling. Pero kalalaki ng building doon. Pagagara. Kakaiba. So ito, meron din tayong, may iba naman, nagtataka sila, kahit anong pursige nila, kahit anong nila, ay hindi sila nagpo-prosper. Yung pala, pag tinanong mo, hindi sila nagta-tithes. Or kulang yung tithes, hindi full tithes. Ang sabi kasi ni Lord, ibigay ang full tithes. Yung iba half tithes or net tithes. Dapat yung gross tithes po. Bago po mag-taxes, bago kayo mag-government mandatories, ay doon po tayo magta-tithes, no? Kasi kaya ang nangyayari, ang tanong nga, may mga nagtatanong sa amin ni Pastor Ray, paano ba mag-tithes? Sa gross, tithes or net, sa net daw? Sabi ko, depende. Anong klaseng blessings ang gusto mo? Gross blessings or net blessings?
Gross blessings. Talagang from gross ka magta-tithe. So, nasa iyo din yun. Kasi lang kaibahan, kaya nagsisuffer din, even though nagta-tithe, kahit nagsisuffer pa rin sa, andun pa rin sila minsan doon sa poverty mindset eh. Yes. Bis lang magtatanong, kapag malaki na yung tinatanggap, ano Totoo. ba, gross o net? So, Oo, yeah. Na-experience ko yun, may kakilala kami na nag-abroad. Tapos yun, ay saka ikaw din, Pastor, di ba, before pa, sa dati mo pang church na, pag nag-OFW na, kasi suddenly, ang laki ng kinikita. So, hindi man na madaling mag-gross tithes, kasi nga, napakarami ring taxes sa halimbawa, abroad. kumikita ka na ng 100,000 o 200,000 per month. Tapos, ayaw mo maibigay yung dapat para kay Lord. Ang hirap kasi sabi nga nila, marami kasi binabayaran, dito, ganyan. Maraming excuses, syempre. Hanggang sa nagpaalam na. Minsan may gano'n, kaya minsan nagpapaalam sa church kasi nga nahiya din dahil hindi na ibibigay yung dapat para kay Lord. Pero sa totoo lang, it's between the person and God. Hindi naman to, hindi man ang pinipilit ng In fact, kami po ni Pastor Ray, we don't ask the finance. Sino mga nagtatithe? Sino mga hindi namin inaalam. It's between you and God. Yeah, because, so as much as possible, kung finance lang ang makaalam, that's fine with us. Diba? Yeah. Hindi na namin inaalam. Mas okay din na hindi alam na lang ng pastor kung sino yung mga tithers or givers. Kasi minsan ay nakaakusahan ng mga pastor na may preferential treatment. Pagdating sa givers, yung mabait yan kay ganyan kasi mayaman si ganyan, no? Mali yun. Dapat, equal. Kami po ni Pastor Ray, we try to treat everyone equally. Regardless. We don't know kung sino yung giver. So, equal ang treatment ng pag-share ng word, pag-minister, pag-pastoring sa kanila. Yes, true. So, dito po, Pastor, napansin ko yung maraming downfall, lalo na for Christians. Ang tanong nga ng isa kanina, di ba, sa atin, may nagtanong sa atin kanina, bakit yung mga hindi nagtatides, yung mayaman pa rin naman sila, nagpa-prosper pa sila, hindi naman sila Christian, hindi naman sila nagtatides. Ang sagot ko dyan, kasi fruits of labor din naman nila yon. Yeah. Kung sila nagtatrabaho, kumikita, malaki, okay. May pera sila. Pero ang kaibahan, yun nga, minsan walang peace, di makatulog. Doon tayo nagkakatalo. Kasi yung mga mayayaman naman na hindi nagtatides, ang napansin ko, at may mga testimonies sa ganito, diba? Testimony ni Manny Pacquiao, testimony ni Piolo Pascual. Nung peak ng career nila, marami silang pera, but they feel the emptiness inside. So, kumbaga ba, meron tinatawag tayong non-tangible riches na katulad ng peace and contentment na hindi natin ma-experience kung hindi rin tayo nagtatides. And one of the things din yan na na-experience ko, kasi dati ang prayer ko at 30 years old, maging millionaire ako. So, nung naging 30 ako, talaga naging millionaire ako. Pero I felt so empty at that time, Pastor. And the pain was so real, no? Yung emptiness. Na parang may hinahanap ako na contentment. Kaya pala sabi sa word godliness is contentment, diba? Yun. Sorry, contentment is godliness with great gain. Diba? Sabi sa word. Yun. So, talagang siya, napag-mix ko. Godliness with contentment is great gain. Ayun. Thank you, Lord. Buti inaalala sa akin. So, ibig sabihin, hindi ka lang dapat godly, contento ka pa. Para talagang feel mo yung blessings ni Lord. Totoo yun, dapat, righteous living din. Siyempre, yung righteousness. Kasi, mayaman ka nga. Doon mo naman, nakuha mo naman sa scamming yung pera mo or sa mga hindi godly ways, di ba? So, hindi ka rin magiging fulfilled. Hindi ka rin, nakakaayon sa will ng Panginoon. No? So, yan. So, marami po dito na gano'n. And yung iba po, ito nga yung in-explain namin kanina sa nakausap namin ni Pastor. Some of us, we tithe, and we expect na ASAP may blessing na kaagad. Halimbawa, nag-tithe tayo na itong Sunday. Kailangan, Lord, meron na kaagad this week. Parang we feel na kailangan meron ka na kaagad blessing. But just like natural seed, sometimes it does not sprout at a short time. Minsan months or years, no? Bago mo makita yung great harvest. It takes time. And by that time, kaya marami po sa atin, when we do not see the fruit of our tithes right away, we get discouraged, we have unbelief,
we suffer from doubts, we ask the Lord, Lord, hindi naman pala totoo yung tithing na yan, no? And then a lot of, maraming pong Christians, they do not even tithe, no? Kasi they doubt, hindi naman pala, kasi nga may time frame si Lord na doon pa mo mararamdaman yung great harvest, di ba? Minsan nga kumakain ako dyan sa isang dito sa Robinson. Ang restaurant dito. Si Karinderya. Kalendarya. Alam mo kung saan eh. Sorry, basta. Tapos biglang may nagtanong sa akin, Pastor, ang malakay ba, yung tithing ba ay law or grace? Sabi ganun. Law or grace. Kasi ina-argument niya na hindi na dapat nagbibigay ng yan. Hindi dapat nagbibigay ng tithes. Sabi ganun. Yeah. Kasi we are on the grace now, not in the law. Sabi ganun. Yeah, true. Pero sinabi ni Jesus, nagpunta rito siya sa mundong ito during the New Testament time na to fulfill the law. Kaya dapat binibigay para sa atin din yan eh. No? By giving the tithes, we are covered and protected from the devourer. And the windows of heaven are open to pour out so much blessing upon us. Totoo. So pag di ka nagbigay, kabalik tala na yun. Oo. Actually, itong pinag-uusapan natin, if you want to look it up, it's in Malachi 3 verses 8 to 10. Sometimes we experience, tayo mismo, we have disobedience in tithing or giving. Pero sinabi rito, will a man rob God? Yet you are robbing me. How do we rob you, you ask? By not making the payments of the tenth and the contributions. So, sabi ko nga kanina sa nakausap namin, ikaw ba nanakawan mo ang tatay mo? Diba? So, it is the same. When we do not pay our tithes, para natin ninanakawan ang ama natin. No? So, ganun din yung sinasabi ni Lord dito. And sabi rito, bakit kaya, di ba ang question, bakit kaya under a curse tayo, no? Sabi kasi dito, sa verse 9, you are suffering under a curse. Yet you, the whole nation, are still robbing me. Ito na yung lagi kinakot pag tithes and offering. Bring the full, diba? Yun yung keyword, full. Bring the full tenth into the storehouse so that there may be food in my house. Ito na yung pangangailangan ng templo na sinabi ni Pastor Ray, no? Na sa Tagalog version. Para matugunan ang pangangailangan sa templo. Yan ang purpose ng tithing. Yeah, so yun. So parang minsan kaya tayo nagkakaroon ng curse, hindi lang financially, iba't ibang klaseng curse, is because may opening yung enemy to curse us. Kasi meron tayong hindi ginagawa or ninanakawan natin ang ama natin sa langit. Bring the full tenth into the storehouse so that there may be food in my house. Ito na yung sinabi, test me in this way. Or sa ibang versions, test me in this. Diba? Subukan niyo ako, says the Lord of armies. See if I will not open the floodgates of heaven and pour out a blessing for you without measure. So, hindi mo ma-measure ang blessing na yan. So, pag sinabi mong blessing without measure, ayan na yung sinasabi namin, sometimes it's a tangible financial blessing. Minsan, it's simply may peace ka, may contentment ka. That is a blessing in itself, no? Tapos you're in good health. Yeah, di ba? So sabi rito, matindi yung verse 11, I will rebuke the devourer for you. Diba? Grabe, no? Yan, sa ibang version, locusts. Yan, kasi isang symbolism ng devourer, locust. Sa iba naman, rats, no? Pag sa mga prophetic dreams naman, pag nakakita ka ng daga sa panaginip, ako, i-rebuke mo na at i-make sure mo na in right standing ka pagdating sa tithing kasi may devourer na umaaligid, no? I will rebuke the devourer for you so that it will not ruin the produce of your land. Yun. Para daw hindi masira ang production mo. Yung harvest mo. And your vine in your field will not fail to produce fruit, says the Lord. Kumbaga ba'y parang nagiging cursed yung pagtatrabaho mo, pagdenegosyo mo, kung kinakalimutan mong gawin ito. Yan. So, ito maganda sa promise ni Lord. Then all the nations will consider you fortunate. Sabi niya, for you will be a delightful land, says the Lord of armies. Ang ganda ng promise ni Lord, no? So, batiin natin yung mga bagong dating. Hello to Kuya Oyo, Ate V. Manalastas, Ate Dara Casas, at Ate Carms. Diba? Hi, Ate Carms. Ate Jean. Sabi niya, if we tithe, sabi ni Ate Jean, kahit gaano kahirap ang buhay, makikita mo hindi ka kakapusin. Yun. Ang ganda ng sinabi ni Ate Jean, no? And
Ate Jean, sometimes na-experience ko naman, kasi di ba minsan ang walk natin kay Lord, may mga testings yan, no? Na hindi pa talaga agad-agad. Kasi nga sometimes your tithes take time for the harvest, no? And sometimes hindi mo na nakikita agad. But kung may mga times na kakapusin, talaga magpo-provide si Lord at magpo-provide in surprising ways. Na or sometimes wala lang, kontento ka lang. Wala, may peace ka kahit wala kang gaano at the time of waiting for the harvest, no? Yan. Hello to Ate Esther Ruth. And sabi ni Pastora Julie, in God's perfect time, harvest din ang lahat ng itinanim. For me po, peace and protection ang agad-agarang blessing sa pagtatay. Totoo yan, no? Yes. And one may naaral din ako, Pastora Julie, lately, sa mga tribes of Israel, diba may tribe of Zebulun, sila yung magagaling sa negosyo. Yung mga tribes of Issachar, yung tribe of Issachar, magagaling sila sa discerning of times and seasons. Yung tribe of Levites, diba, yung mga Levites daw, sila yung may mga calling. Yan yung mga nagpapastor and all. And ganyan, Pastora, yung heart nila, na kahit wala masyadong blessings, meron silang peace. Meron silang protection kay Lord. And they just rely on the Lord. They trust in the Lord. So may mga times, lalo na yung may mga calling sa fivefold, na hindi naman agad-agad na parang ka tribe of Levites, na kumbaga ba, by ano lang from glory to glory, moment by moment obedience kay Lord, dun ka talaga nagre-rely. Yon, ano pa mga nangyayari, mga ancestral practices, yan, na mga ancestral practices or agreements. Ito yung mga swerte-swerte, di ba? Yung mga feng shui na dumadaloy sa family line, naniniwala sa, mag-feng shui tayo, may mga ritual na ginagawa para yumaman, magsuot ka ng charms at amulets, may mga pinapasuot. May nakikita ako sa mga artista, Pastor, siguro yung mga Chinese na friends natin dito, alam nila yon. Yung pulang bracelet, na pula siya, suot to ng mga artista, lalo na dito sa Philippines. Manipis na manipis lang siya na pula, tapos may green. Na yun yung parang lucky bracelet na pampaswerte and protection na rin, para ring amulet, no? So, doon sila nagre-rely for protection, na hindi na, kumbaga nalilipat na, nababaling na sa kay Lord. Meron din kami dati pinag-pray na Chinese, na Christian naman siya, sobrang yaman niya naman dahil sa kanyang mga negosyo, pero naniniwala siya sa crystals, no? Sa power, New Age, no? Crystals. So, ginagawa niya daw, tuwing nagsistruggle daw siya, ilalabas niya yung crystals niya. So, kasi, minsan kasi po ang influence po ata sa Chinese is, the more the religion, the more mo pinaniniwalaan, the better, para sure. So, siya, para sigurado na lang, no? So, nilalabas niya yung crystal, so minimix niya yung Christianity and New Age. Tapos, pag lumakas na yung negosyo dahil nako-convict siya, aalisin na naman niya yung crystals. So, cycle yon. Tapos parang na-convict na siya na magpa-deliverance. So, binigyan namin siya ng choice. Sabi namin sa kanya, gusto mo bang paulit-ulit yung cycle na yan? Kaso lang, sad to say. Oo, pero if gusto mo nang matigil yung cycle na yan, you have to give up your crystals. Syempre, takot siya. Sobrang mahal pala yun. Mamahalin yun. Oo, pero kumbaga ba kasi you're depending on the crystals, not on God as your provider. Yes. So parang yun, praise God kasi naging willing naman siya. So she surrendered the crystals to a certain pastor. Na doon na lang daw niya isusurrender sa pastor na yun. So sana hindi pinenta ni pong pastor. Joke lang. Yun. Kasi normally, pag may mga accursed object, kung sinasabi lagi sa Bible, utterly destroy or burn, no? Minsan. Pero you do not resell it unless may mga na mga tinatawag tayo sa, diba, na redeemable siya. Yes. So, may mga iba na redeemable naman, pero may iba, alam mong malalim yung purse niya. Kahit na redeemable pa siya, you just know that the Lord wants you to get rid of it. Na, diba? Si Pastor, ang ginagawa niya, pina-flush na minsan sa toilet. Pag medyo accursed, siya doon, no? Yun. Ano pa dito? So, yan. Isa pa ay cursing your finances. Ikaw mismo nag-curse. Wala na lang akong laging pera. Puro na lang hirap. Walang minsan nag-cursean din yung pamilya. Wala kang mararating, no? Yung mga hanggang diyan ka na lang. Yun. So, ang daming mga curses na binabato. Yun in Jesus' name. Oo. So,
Puro Kinokontra puro dapat. na lang pahirap, puro na lang ganito, ganyan, Kasi no? nga yung tongue natin has the power to speak life Life and and death. death. No? So, dapat mismo tayo, watch it. We have to watch Mm. it, no? Kasi minsan, we curse pala, or Self-curse yung tawag niya. oo, na parang, imbis na, Lord, I pray, kung nakakaranas ka ng hirap, Lord, kami ni Pastor ay laging, Lord, inaayawan namin tong spirit of poverty and lack in the name of Jesus. And I declare, Lord, we declare riches, we declare blessings, we Yes. declare, kumbaga kung ano yung gusto mong positive na opposite na words or declarations para ma-cancel out yung mga negative na mga utterances or curses, no? Ano pa yung minsan yung iba, mga stolen or blood money. Yan, 'di ba? Minsan may mga ganyan na nangyayari na yung mayaman nga pero out of scamming pala, no? And marami ngang nagte-take advantage. Out of drugs. O drug money, blood money nga. Minsan may mga ginawang crime, tas out of the crime, kaya pala may Kasi pala hitman. Yeah, may mga ganon. Tapos, basta maraming mga negative things na ginagawa. And some, sinasamantala nila, Pastor, yung mga ngayon, kasi marami yung mga cryptocurrency, Bitcoin. Kunyari ba na ganitong investment, kunyari, Pero business yung pala, investment, scamming. pala. So marami po, yan, bribery. Yeah, one more, Bribery. no? Bribery, sabi ni Ate Jenty. Hi, Ate Jenty. Hello sa inyo. Mga palagay-lagay. Yeah, si Ate Elvie is also with us, Kuya Nino, Hello, and Elvie. Kuya Vince is also with us. Hello. Yeah, mga lagay-lagay. Alam nyo ba, speaking of lagay, no, meron ako sa inyo ito kwento, na lagi ko itong kwento. Na every time po, pag nagda-drive po ako, akala mo lagi naman nahuhuli. Yung mga once in a while, nahuhuli or napapara ka ng traffic enforcer. Dati po, nung wala pa po ako kay Lord, ang default ko noon, at maraming gumagawa nito, dahil kalakaran to sa Pilipinas, yung lisensya ko po, meron na pong lagay na nakaipit sa lisensya ko. Dati po yun. Pero umabot ako sa point na si Lord kinonvict ako, nung ako'y nakabalik na kay Lord, na hindi ako makikiayon sa kalakaran sa mundo at sa bayan natin, no? I have to be the one to make the change, diba? Change begins with me, no? Parang ganyan. So, ang ginawa ko noon, by faith talaga. The first time na nahuli po, ito po na po, nung naka-Lord na ako, so nagda-drive na ulit ako ngayon. Tapos, nung first time na nahuli ako, hindi pa po ako nun pastor. Pero galing kami sa pag-pray sa isang school sa Quezon City. So, at the height ito ng pandemic, so, meron palang limit ang kotse no, na hindi namin alam ni Pastor Ray kasi nga nandito kami sa Antipolo, hindi namin alam yung mga bagong policy. Dapat pala, ang sakay mo lang sa likod, 2 lang. Tapos kami ni Pastor Ray sa harap, tapos yung sa likod, 2. Ang sakay natin ng 3. So, syempre, tinigil po kami ng traffic enforcer. Kasi po ay, po siya, no? Kumbaga, overloading ng car, no? Yan, ilagay lang natin dito yan. So, overloading ng car. So, tinigil po kami sa may GMA pa yun yung parang U-turn, yung doon. So, parang alam ko naman na kasi dati nagda-drive na ako. So, alam ko na yung kalakaran, no? Pero I don't want na sumabay ako dun sa Tapos yun, so si Pastor Ray, hala, no? Sabi ko, Pastor, mag-pray ka na lang dyan. Ako yung nagda-drive. Pastor, parang ginanong ko siya para mag-pray, pati mo sa likod, mga kasama. So yun, so parang nung nararamdaman ko na nagpaparinig na siya na parang maglagay, sabi nako, sa pa, kukunin nyo pa tong lisensya nyo sa Makati. Mahirap, ganito, ganyan, pipila kayo buong araw, parang ganyan, no? Sinasabi na niya yung litanya na very familiar kasi nagda-drive na ako before So sabi ko sa kanya, Kuya, sabi ko gano'n sa kanya, hindi sabi pala niya muna, saan kayo galing? Saan ba kayo galing? Ay, taga saan ba kayo? Ay, Antipolo po, sorry po kuya, hindi talaga namin alam yung mga dito sa Quezon City, ganyan. Sorry po talaga, hindi ko po talaga siya inaaway, nagpakumbaba ako. Sorry po, mali po talaga, hindi po namin nalaman, ganyan. Tapos, ganun ba? Anong ginawa niyo sa Pinag-pray po kasi namin yung school kasi ganito, ganyan. So parang na siya na, pinag-pray? Opo, pastor po kasi siya. Gano'n, nakatinuro ko si pastor, no? So, tapos nung tinuro ko si pastor, sabi ko sa kanya, tapos bigla sabi niya, naku ma'am, kasi naku itong ginawa niyong ganito ang penalty niyan, 1,000, yan, 5 no? Sinabi na niya,
So sabi ko, nako, ito na, nagpaparinig na. Sabi ko, kuya, sabi ko sa kanya, sorry na po, pasensya na po, gumanon ako sa kanya. Kuya, gusto mo ba ipag-pray kita? Gumanon ako sa kanya kasi naramdaman ko na kaya naman sila nanghihingi ng ganon kasi kumbaga nangangailangan sila. So sabi ko, kuya, gusto niyo po mag-pray ko kayo? Na-shock talaga siya sa, siguro ako lang yung unang-unang nahuli niya na sinabi ko sa kanya yun. Kuya, papag-pray ko kayo, kuya, para ma-bless kayo. Gumanon ako sa kanya. Tapos gulat siya, wala na siyang choice na, kuya, ano ba name niyo? Tinitignan ko pa yung embroidery nung damit niya. Lord, i-bless niyo po si kuya. Tapos sinabi ko yung name niya. Lord, i-bless niyo po siya. Surprise niyo po siya. Tapos in Jesus' name, amen. Tapos gulat na gulat siya. Tapos after talaga sobrang favored. Sabi niya, sige, next time alam niyo na ano, sige kuya, ibababa na namin. Diyan po sa kanto, ibababa na namin yung isang kasama namin. So, yung ganyan ba? So, nakikita nyo na kumbaga, yung mga, ano ba tawag dito? Na tayo din, dapat hindi tayo nakikiayon. Kumbaga, kung gusto mong ma-bless, ikaw talaga yung magbe-break ng mga ganyang practices na mga illegal practices. It starts with you, no? Imbis na makiayon ka at parang inaano mo rin kumbaga walang pagkakaiba yan sa stolen blood money. Kasi lagay yan di ba? So, para umiwas ka doon, maging blessing ka, i-bless mo na lang, di ba? Yun. At saka, magpakumbaba ka, wag mo nang awayin yung traffic enforcer, di ba? Yan. So, sabi ni ate, sino ba ito? Pastora Journey, may nabasa po ako dati, ang red string daw ay sting of death. Naku, matindi pala yun, no? At isang lang ang kaluluwa kay Satan. Naku, naman matindi. Ang kapalit para yumaman at sumikat. So, nakakalungkot pala, no? Parang may kapalit pala yung bracelet na yun. Lagi na lang. Talaga naman si Satan, lagi pong may kapalit, no? Yeah. So, ano ba to? Sabi ni Ate Elvie, is bribe a form of sorcery. Pwede po ate, it's a form of witchcraft, bribery, because you try to control and manipulate someone using money. So, ang sorcery po ay pambabarang. So, pambabarang and sorcery are forms of witchcraft. So, somehow it's related. So, yun. So, yun po ate Elv. So, posibleng siya, yung bribery, it's related to financial na witchcraft po. Kuya Benji, hello po. Hello, yan si Benji. Doc Benji. Yan yung Doc sinasabi Benji. namin na nagtuturo po ng financial, mga negosyo. Yan, mapagnegosyo. Na-convict daw si Kuya nung pinag-prayan. Totoo. Actually, para more of the shock talaga siya, Ate Kay, kasi siguro prayer works all the time. Totoo, no? Siguro first ever experience niya na may hinuli siya na hindi siya inaway, bagkus pinag-pray pa siya, di ba? Yun. Yan, si Ate Dara, sabi niya, simula po nung naging consistent ako sa tithes ko, biglaan po si Lord, nagbagsak ng blessings. As a minimum wage earner po, di ako makapaniwala na na-afford ko gumastos sa everyday needs ng pamilya ko. Tapos, nakapagbibigay pa ako kay Papa para sa maintenance niya. Parang sinistretch ni Lord, no? Yung minsan, sabi niya, pumapasok ako sa trabaho, na pamasahe lang yung dala. Tapos, bigla ko nagkakaroon sa office ng free lunch. Ayan ang nga, Pastor, yung sinasabi ko kanina. And snacks. In the next day, may mga nagpapautang sa akin. Tapos, nababayaran ko agad. Wala pang 1 week. Consistent po ito. With all caps yung consistent. Grabe talaga si Lord mag-provide. At praise God, in the next 2 months, qualified na ako for salary increase kasi nakapasa na po ako sa CSC. So, nag-ano na po siya, civil service exam. So, thank you, Lord, kasi one of our answered prayers yan with Ate Dara. Yan. Hello to Pastor JB. Thank you for joining. Yan. So, yon. Praise God, no? So, marami pong financial issues na hindi lang talaga practical. We're saying na it's not really, while some are really merely practical, but marami po dito is spiritual ang root cause po. But praise God, si Jesus dumating na siya to break every curse and to turn every curse into a blessing. No? So, yan. So, marami po mga steps kung kayo po ito na nakakaranas itong mga to. Siyempre, nandyan yung confess, repent, renounce, diba? So, marami po kami napag-pray sa deliverance na after deliverance, talaga po nakaranas sila ng blessings instead of curses. Na syempre, yan na nga, yung obedience in giving, pagta-tithes,
pagiging generous, di ba? Hindi yung stinginess. Kanina po yung napag-pray namin, ang problema po niya, sobra daw siyang stingy pagdating sa Grabe. pera. So iba po yung stingy, iba pa yung thrifty. Yung stingy, talagang kuripot ka, madamot ka, talagang napakabig lagi yung mga. Pero pag thrifty ka, magaling ka lang talaga mag-ipon, magaling ka mag-budget, ganyan. Ma-manage ka, thrifty. Yun. So, ang goal talaga pag Christian ka, generosity. Yan ang natin, no? Yan. So, nadadaan ito sa deliverance, sa prayers, itong mga pinag-usapan natin. Speaking life, di ba? Breaking word curses. So, kung na-curse nyo po yung sarili nyo pagdating sa finances, it's time to break those curses. Kung may nag-curse sa inyo, like lately may nag-curse din, may nag-release sa amin ng curse na ganyan, na may spirit daw na hahadlangan yung blessings namin. Ang ginawa namin, due diligence, i-break namin yung spirit na ito na nagmagahad lang ng blessings, di ba? So, hindi natin hahayaan na magkaroon ng foothold. And ano pa ba? Financial stewardship. Sana matuto rin tayo mag-budget, no? So, sabi, itong mga to, kumbaga for me, these are parang one at a time na tinuturuan na tayo ni Lord. It's not overnight. Minsan po, even yung tithing for me, it took me years as a Christian bago ko siya talagang yung full trust. Sabi nga ni dati nung isang nag-testify sa church, sabi, give until it no longer hurts. Yeah. Kasi sa unang masakit talaga, lalo na pag lumalaki na yung ating income, lumalaki din yung ating tithes, no? Yeah. Pero sabi nga nung Kingdom Financial na yon, give until it no longer hurts. Yan. Hello, Tate Mean. Sabi ni Kuya Benji, ang tithing ay training ni God para makapag-business kayo later. Yes. Ibang perspective din yan, no, Pastor? Kasi yung 10 lang naman tapos 90 Yeah. sa'yo. Ang bait nga ni Lord, sabi nila, buti daw, hindi 90% kay Lord, tapos 10% lang yung may iwan sa atin, no? Yeah, so yun, we also have to take authority against these spirits na mga naghahadlang sa blessings natin. So what does it look like to have tangible blessings? What does it look like? Meron tayong provision for our daily needs. We experience promotion. We experience pay raises, business growth, no? What we reap is what we sow. Tama yan, Ate Els, no? Kanina yung pininga namin, nag-expect siya ng blessings, nagde-declare pa daw siya, siksik, liglig, umaapaw. Pero tinanong namin, ate, nagtatides ka ba? Hindi daw. Kasi nga sabi daw, nagtanong daw siya sa ibang Christians, hindi rin sila nagtatides. Hindi na rin ako magtatides. Optional lang pala. Sabi ko, paano kayo mag-expect ng siksik, liglig, umaapaw kung wala kayo tithes? It's a universal principle. Nasa Bible siya, but it's also, kahit sa natural, magtanim ka, tapos kahit hindi ka magtanim, tapos mag-expect ka may harvest ka, paano ka mag-expect kung wala kang tinanim, no? Parang ganyan. Laging combine po yun. Faith and work combined. Amen. Yeah. Sabi, faith without works is dead. Diba? So, hello to Kuya Tristan Arvin watching right now. So ano pa, how does it look like? Debt cancellation, no? Pastor, ang ganda nitong itong debt cancellation na to, yung pinakamalaking debt cancellation ko, 99,000, parang ganyan. It was a credit card debt. I found it hard to pay at that time as a single mom. And ito na nga, nagkapatong-patong na. And yun po, nung pinag-pray po, sabi ilabas daw yung wallet, yung mga credit cards, and we will declare debt cancellation. So ako naman, syempre by faith like a child, the Lord, sana po tulungan niyo ako bilang single mom, wala po talagang ganyan. Tapos yun po, dinehans yung mga credit card, and the next day, pag-check ko po sa online, 0.00 from 99,000. Wipe out po yung debt ko po at that time. Hallelujah. And I know God will do it again and again. We've seen it also sa isang couple members natin. Lately lang, no? Na malaki rin po yung na-debt cancellation. Mga ganun po yata. And ano pa, it looks like divine ideas and connections, di ba? Yung blessings, minsan wala man sa pera, pero bibigyan ka ni Lord ng great idea. Iko-connect ka niya sa tamang tao na makakatulong sa'yo. At ito pa maganda, inheritance and surprise income. Minsan na lang malalaman mo, hasyendero ka pala or may minana ka palang malaki na hindi mo ine-expect, no? Yan. Yeah. And yun yung mga tangible blessings, Pastor. So, ang gaganda, no? Ang gaganda na ito pala, sa financial blessings, ito pala yung mga iba't ibang itsura. It doesn't mean na pera-pera lang lagi. And minsan po, intangible naman yung blessings. Halimbawa, peace. Yan ang napaka-priceless.
Na kahit na Yeah. minsan wala ka na talagang pera pero may peace ka pa rin. Kontento ka naman, no? Wala ka namang ano, no? Wala ka masyadong luho, no? Yeah. Stewardship, grace, generational wealth, and legacy, no? Ang ganda na may naiwan kang legacy na maa-outlive. Kumbaga, kahit wala ka na sa mundo, may maiiwan ka sa family mong legacy. As favor is also non-tangible financial wealth, no? Na talaga may favor ka sa mga tao, makita ka pa lang, talagang biglang gusto ka nilang i-bless, 'di ba? At ang the best sa lahat yung open heavens, no? Marami po sa Bible ang nakakaranas ng mga ganito. And if the Lord did it for them, God will do it for us as well. God can do it for us. Diba? So ngayon po, yan, i-pray na natin sila, Pastor. And hello to Ate Eloisa Vinzon, Ate Michelle Angel Sayo, Ate Shirley, sabi niya, do it again, death cancellation in Jesus' name. Also, Ate Mary Grace Lina and Mavic Floria. So, Pastor, baka pwede mo naman ipag-pray yung ating mga nanonood ngayon kasi baka sila po'y nakakaranas ng iba't ibang mga burdens ngayon. Baka meron pong may mga utang na marami, patong-patong na utang, hindi makahanap ng trabaho, nag-fail ang business, may legal cases, no? Medical bills. Maybe you can pray for them na ma-bless po ni Lord in different ways na napag-usapan po natin. Sige, go ahead, Pastor Ray. Yes, hallelujah, Lord. We honor you, God. Nag-pray ko po sa oras ito, makasama namin sa live na ito ng podcast ng Limitless God Church. Yes, Lord. Unahan niyo po kami, Lord, at hinihingi ko po, Panginoon, sa oras na ito, open heaven sa bawat isa. Yes, Jesus. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging faithful in giving the tithes na para sa inyo. It's our supernatural covering protection sa yaman na meron kami dahil yun sinabi niyo, you will protect us from the devourer, Panginoon, and we will experience the harvest. As we give the tithes, the windows of heaven are open. At ibubos niyo ang sagana pagpapala sa amin. And ganun din po, Panginoon, sa mga oras na ito, yung mga nag-i-struggle financially, I rebuke the spirit of poverty. Yes, I speak Lord. the renewing of mind. I speak kingdom mindset sa utak namin na matuto kaming magtanim upang kami ay may aanihin yung principle ng Bible. What you sow, you reap. But I pray, God, Lord, sa oras na ito, alisin niyo rin po yung wilderness mentality sa kaisipan namin na other times, kagaya ng mga Israelites nang nawala sila sa Egypt, nagkaroon ng konting kahirapan sa disyerto, they start complaining, murmuring. But I declare, Lord, alisin niyo po yung pag-murmur sa amin if there are times nag-i-struggle, Lord. And I declare, God, na yung spirit of poverty command you not to go. In Jesus' name, I declare prosperity sa bawat isa, Lord. And I declare, God, yung binigyan niyo kami ng ability to produce wealth, Lord. Tulungan niyo po kami makapag-produce ng wealth na meron kami. And sa oras na ito, sa mga may pagkakautang, mabayaran lahat o makansela. Kung karapat dapat makansel ang utang, I declare supernatural cancellation of debts. Kagaya, Panginoon, ng widow na pinakain yung isang propeta ng tinapay at wala lang ang langis, pero yung sinabi ng propeta, maghanap ng mga garapon na empty at ilagay yung natitirang langis and then nag-multiply yung langis. Yes, at sabi ng propeta, yan, ibenta mo na sa mga tao yung muntikang yan na naipon. Yes, Lord Jesus. At dahil doon, kapag ibentang yun, na-cancel yung mga utang. I declare Lord, cancellation of debt sa oras na ito. And sa mga nangailangan ng money, Lord, gaya ni Peter, sinabi ni Jesus na may pinangongolekta na ng tax. Pero sinabi ni Jesus, pumunta ka sa laot, manghuli ka ng isda, sabi kay Peter, at unang mabuksan mo ng bunganga ng fish ay may 4 na doon, coin. Amen. At yun ang pambayad mo sa tax mo at sa tax ko. At tulungan niyo rin kami maging faithful din sa pagbabayad din ng tax kung dapat magbayad, Lord. I pray, Lord, na gaya na sinabi ni Jesus, ang sa Panginoon ay sa Panginoon, yung tithes ay sa tithes, at yung kay Cesar ay kay Cesar, yung tax ng government, Lord, kung maging faithful din kami for this, Lord, God. And I declare, Lord, God, kung may nagsumpa sa amin ng negative curse, sinasabay ko yung mga curses na binitawan kung mayroon man nagbitaw ng mga
about poverty, about ano naman, ang mga binitawan na hindi ka uunlad, hindi ka magtatagumpay, kung mga binibitawan ganung pananalita. Pinapawalang bisa ko ito sa pangalan ni Jesus. And I declare God, open heaven sa oras na ito at maranasan nila ang siksik-liglig itong mga po na biyaya mula sa iyo, Panginoon. Yes, Thank you, Lord. Thank you, Lord. Jesus. And I declare, Lord, yung kung meron kaming mga pagkakautang, I declare maganap yung nasa Deuteronomy, Lord God, na hindi na kami hindi na kami mangungutang, kundi kami magpapahiram Yes. na. Lord, salamat, Lord. Thank you, Jesus. Makakalaya din kami dito. Lord, Yes, tulungan niyo po Lord. kami maging good steward ng inyong biyaya pinagkakaloob sa amin. Ito man ay malaki o maliit, gaya ng yung pinagkatiwalaan mo ang 3 tao na may 5,000, 3,000 at isa ay 1,000. Tulungan niyo kami maging faithful na magputak ng negosyo, kagaya ng mga 2 taong tumubo ng 5,000 rin yung kanilang income at yung puhunan at yung 3,000 na puhunan din nung ikalawang pinagkatiwalaan. While yung isa, wag niyo po kami hayaang maging kaya ng isa na may konting kapital hindi ginamit, ibinaon lang Yes, sa lupa. Lord. I rebuke yung katamaran. Kung meron kaming katamaran, I rebuke the spirit of laziness in Jesus' name. Passivity, Yes, Lord. Jesus. Kung may mga mindset kami na hindi kingdom mindset, hindi mind of Christ, I rebuke that. I take up with every thoughts and will be obedient to the Lord Jesus Christ. Yes, I Lord. speak kingdom mindset sa amin, ang utak nito namin, ang utak na ito na sa amin ay pagkapalain ako ng Panginoon dahil ako nagbibigay para sa gawain. Ako'y pagkapalain ng Lord dahil pinagtitiwalaan ko siya. Dahil kayo po ang nagpo-provide sa amin, Panginoon. You are the provider. Yes, Dahil Lord. sinabi niyo yun, Lord, you may ask of me of anything in my name, I will do it. Yes, Lord, as kung hallelujah. uunahin lang namin ang kingdom mo, seek ye first His kingdom, and all these things shall be added. No? Seeking His kingdom and His righteousness. Napakalagay may righteousness para may pagdadaanan ng biyaya na mula sa iyo, Panginoon. Thank you, And all Lord. these things shall be added. Yan sinabi niyo to us. Thank you, Lord. Mga promises mo. In Jesus' Yes, name. and habang nagpe-pray si Pastor Ray, pinaalala sa akin ni Lord in Genesis 22, sinabi sa verse 14, and Abraham named that place, the Lord will provide. So today it is said, it will be provided on the Lord's mountain. So isa ibang version, Yahweh Ire, di ba? Si God who will provide, the God our provider. So yan ang declaration ko sa inyo, that whatever financial lack, financial trials that you are undergoing right now, that in your mountain, the Lord will provide. So I declare that God will delight in your breakthrough, hindi lang spiritually, but financially as well. So I pray that you will align yung ginagawa niyo po with His ways and you will see His hand move. In Jesus' name. Amen. Amen. So may question dito, PS, no, pahabol, align to sa huling word ko na sinabi ko that we have to align yung ways natin sa ways ni Lord para mag-move yung hand ni God. Kasi sinabi dito ni Ate Carms, paano po madami akong binabribe sa lahat ng klase ng government agencies and work, kahit co-Christians na I know really bribe, kahit ayoko din. But it's part of my work and stress. God wants us to follow Him in all aspects. Dami po din ni utang. I really want to pay, but my health issues means I have to prioritize our life to survive. Please pray for me. Thank you po. So yeah, we pray, Ate Carms. I Yes, pray Lord. that the spirit of bribery na naka-assign sa iyo, I disarm it in the name of Jesus. I command the angels in your place, dalhin itong spirito na to sa paanan ni Jesus para ukuman in the name of Jesus. Amen. And I declare that you will not rely on bribes, but you Yes. will rely on the Lord Amen. for supernatural favor upon you. Just like what I did, I chose to pray for that person. Amen. Instead of bribing the person. Try the Lord. Test the Lord to just, sabi niya sa Malakay 3:10, test me in this, no? Just obey the Lord and align mo yung mga ginagawa mo sa Kanya so that all the other things, di ba? All these things shall be added unto you as well. Yung health mo, di ba? Seek first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you as well. Na kumbaga ba,
yung righteousness, importante doon that you will seek not only God's kingdom but His Yes. righteousness. So ituwid nyo po lahat, itama nyo po lahat, para po lahat po, even yung loan, yung mga utang nyo, si Lord na ang bahala doon, sa health nyo, si Lord ang bahala doon. Basta po inuna nyo na itama nyo po yung mga dapat itama. Yes. Yeah, I declare more favor for you, Ate Kay, Ate Princess Kay, Amen. more favor and open heavens for you in Jesus' name. We also have Kuya Leon. Hi, Kuya Leon. And to the Beroyo family. And to Ate Hello. Bing. Kamusta Hello po? Kamusta kayo Yeah, hi dyan? Ate Marian. Hi, good evening to you. And kasama rin natin si, hi Burns. Ate Kuya, Burns. yeah, and si Ate Kay, sabi niya, Genesis 22, my favorite tithe verse, I am, Jireh. Declares the Yire. Lord, Yahweh Yire. Yeah. Yeah, or Jehovah Jireh. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. And again, dito na naman po kami ni Pastor Ray reminding you that nothing is too broken that God can't bless. Good night sa Amen. inyo, God and bless we po. pray you will walk in His divine provision always in Jesus' name. God bless sa Bless inyo. po. See you again next week sa susunod nating Limitless God Church podcast. So, pipray ulit namin ni Pastor Ray kung ano yung next topic natin. God bless. I-type niyo sa comment section kung meron kayong suggestions. God bless you all. God bless po. Bye!